Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Japanese hopia. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay all-purpose flour 500 grams, sugar 300 grams, mantika 1/2 cup, itlog 1 piraso, tubig 1/2 cup, baking powder 1 tablespoon, baking soda 1/2 teaspoon, asukal 500 grams, soft flour 500 grams, mantika 150 grams, tubig 125 grams, at onion na 1 piraso na malaki. Ilagay na natin ang tubig, baking powder, baking soda, mantika, asukal, itlog. Haluin muna natin ito hanggang sa matunaw na ang ating asukal. Pagkatapos ay ilagay na natin ang ating all-purpose flour. Siyempre, kailangan natin itong haluin para maiwasan ito ang pamumuo, or pwede naman natin itong salain para mas lalo pa itong maiwasan at madali siyang haluin. At siyempre, atin lang po siyang lagyan ng dahan-dahan at i-continue lamang po natin ng paghahalo. Ayan, ito na po ang kanyang itsura, kaya naman po atin na po itong tanggalin sa ating lalagyan at atin na po itong masahin ng kaunti. Dahan-dahan, hanggang lamang po wala na pong dumikit sa ating langgana or sa ating lalagyan. Siyempre, lalagay po tayo ng ating dusting flour sa ating lamesa at dahan-dahanin po natin siyang ilagay. Ngayon naman po mga ka-bakers, ay ito na po ang kanyang itsura at ready na nga po ito para ating hatiin. Yan. Bago po muna ang lahat, atin po muna siyang masahin at pahabain natin. At ngayon naman po ay atin na po itong hahatiin. Okay, folks? Ibali, ang gagawin lamang po natin muna dito ay pinahabang muna ng kaunti, pagkatapos ay hatiin na natin. O, di po ba? Napaka-cutesy niya na. Anyways nga po, napapadaldal na naman po ako. So, eto na nga po, atin na nga po itong hahatiin ulit sa mga maliliit pa na parts para po hindi tayo mahirapang magpahaba nito or yung pagpapamasa na rin, parang ganon. So, ngayon na po, ito na nga po ang last na hati na ating gagawin. At yung size nga po pala nito ay 25 grams. Nakadepende na rin naman po sa inyo kung gusto nyo po siyang dagdagan or bawasan dahil din po sa ating costing or kung magkano po natin ito binibenta. Ayan. Pagkatapos, eto na maglalagay po tayo ng ating filling. At yung filling nga po pala natin dito mga ka-bakers ay 15 grams po ang isa. Nakalagay na rin naman po sa ating video kung ano po yung mga ingredients niya. Kaya naman po, sundin nyo na lang po iyon at siguradong okay na po. So, eto na nga po, tapos na po ang lahat na malagyan ng filling. At yan naman po ay maglalagay na po tayo ng parang design sa gitna. Yung ginamit po namin dito ay bote lamang po. At kung meron po kayong bote ay okay na po. Yan po kayong mag-alala. Yan. So, eto na nga po ang ating Japanese hopia. Ready na nga po ito para mailagay na sa ating oven. Pero, nako naman mga ka-bakers, kailangan muna talaga natin itong lagyan ng ating egg wash. Pero, tignan muna natin. Di po ba napakadami na nating nagagawa? At syempre, yung egg wash na po pala ay isang itlog lang naman po ang aming binati dito. Pero kung gusto nyo pong mas okay na nga po talaga ang isang itlog dahil may sobra pa nga po ito. No worries po mga ka-bakers. So anyways, kapag atin na po itong inilagay sa ating oven, ang oven temperature sa taas ay 240, sa baba ay 240, at ang baking time ay 9 minutes lamang. O di po ba napakadali naman? Anyways, after 9 minutes ay luto na po ang ating Japanese hopia. Ayan, ito na nga po siya mga ka-bakers at pinalamig lamang natin ng kaunti. At pagkatapos ay ito na nga talaga ang ating finished product mga ka-bakers. Ayan, nagutom na po ba lahat? Abay, grabe naman ang iba sa inyo nagsasabi na, bakit parang hyper lang siya kapag luto na yung ano? Anyways, mga ka-bakers, ay nako talaga. Ito na nga po talaga ang ating finished product mga ka-bakers na dapat subukan nyo rin po. Okay daw? So po kayo mag-alala dahil masarap po talaga at approve po talaga ito. Kaya naman, meron nga po pala kaming ibang hopia na ginawa dito at kung gusto niyo matutunan ang mga feeling ng hopia, ay panoorin niyo lang po ang aming ibang videos or pwede rin po kayong mag-request sa ating comment section. So, eto na nga po talaga mga ka-bakers, 600 plus subscribers na po tayo, 600,000. Anyways,
I'm happy, sobrang happy po namin, lalo na po si Chef Ronnie dahil patuloy niyo pa rin po tinatangkilik ang ating mga baking tutorials. Maraming salamat po. At lahat ng ito ay para sa ating Panginoon at Diyos na si Hesus Kristo. Walang iba kundi para lamang sa Kanya. Kaya maraming salamat po sa lahat ng inyong pagtangkilik. Taos puso po kami nagpapasalamat and to God be all the glory. Sa lahat ng ating ginagawa, siya lamang at walang iba pa. Amen? Kaya naman po, eto na nga napakadaldal ko na naman po. So, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Isaiah 45:23. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Kung ano man ang ating pinagdadaanan ngayon, lagi lamang tayong kumapit sa Panginoon at ating alalahanin na ang Panginoon ay hindi tao na nagsisinungaling at hindi nagbabago ang kanyang isip at siya ay tapat sa kanyang pangako. Kung ano man ang kanyang ipinangako, ito ay mangyayari sa tamang panahon, sa kanyang perfect na timing at sa kanyang perfect na will. Kaya naman palagi lamang tayo maghintay kahit napakasakit na, pero ang paghihintay ay isang sign na tayo ay mayroong pangako na paparating at nagkakaroon tayo ng pananampalataya dahil tayo ay minumold ng ating Panginoon sa pamamagitan din ng ating paghihintay. Kaya wag tayo mag-give up, okay dogs? Naku, bagay na bagay talaga to sa akin mga ka-bakers. Parang guilty din po talaga ako. Anyways, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.